brought to you by Alansari Exchange. Now you can deposit your labor guarantees quick and easy with Alansari Exchange. Kayo po yung nakikinig sa programang Filipino Excellence in the Middle East. Sa mga nag-tune in pa lang ngayon, ang topic natin ay Kayod Marino para sa inyo. At meron na po ang mga nag-text ng ibig sabihin sa English translation po nito. Nakakatuwa, at mamaya babasahin pa natin yung mga iba. Sabi ng isa ay working too hard, too much. Too much, baba, ha? Yung isa naman, hardworking Marines just for you. Okay, talagang literal, Panalo to. Pero ito ngayon, ang first guest natin... Sino sila? You have to tell their name. Wala, mga numbers lang. So, sorry sa mga Facebook, hindi namin babasahin yung translation ninyo. Dapat mag-text po kayo sa 4001. Okay, yung first, malalaman ngayon ng mga listeners, ano ibig sabihin ng Kayod Marino para sa inyo sa ating first guest. Siya po ay nandito sa UAE for the past 6 years. Trabaho niya po secretary. Meron pa siyang 2 daughters, so single mother po siya from Mekawayan, Bulacan. Sa mga takapakinig, ito po si Beng Mansilla Aranyes. Good evening, Beng. Good evening, Art. Good evening, Elle. And good evening, Bluebird. Thank you for inviting me here. And before anything else, batiin ko muna yung my one and only brother. Sige, go on. Engineer Raul Mansilla. Happy birthday, mahal na kapatid. Ngayon araw? Yes, April 17. So tama-tama after ng show natin 12, punta tayo sa kanila. Kung may madadatnan ka pa. Dahil I think may surprise party para sa kanya. Surprise na alam niya. Alam na. Okay. Ngayon, naku, patay. Kasi sinabi sa ere. Hindi na nga yun surprise. Anyway, welcome to the program. And thank you also for saying yes. And be ready to inspire people. Okay? Alam mo, El, yung pinag-usapan natin, ano next topic natin. Tapos yung nag-check ako sa Facebook, nakita ko meron siyang picture. At actually yung album yun, may title 7 Treasures yata yun eh. 7 Treasures. Tapos sa likod ng siya, tapos sa likod may banner. May banner, congratulations, tapos nakalagay magna cum laude. Wow. So yung pag-uwi niya pala sa Pilipinas for 7 days lang, umuwi siya dahil graduation ng anak niya, ang course tourism at magna cum laude. Wow. So, Beng, ano ba paano naging magna cum laude siya? Nag-aral ng mabuti. Nag-aral ng mabuti at maraming dasal. Oo, tama yan. That was my secret before Yes. when I was studying. Okay, so, paano mo nagawa ito? Actually, di akong gumawa nun siya. But she's a consistent scholar, academic scholar actually. She graduated valedictorian ng high school. So, she entered into UST as a scholar. Alright. So, kailangan niyang i-maintain yung grade niya. So, for the past 4 years, she was able to maintain. So, sabi niya, Mami, sure na ako sa cum laude. But then, for yung last year niya, sabi ko, why not go for higher kung meron pa tayong chance? So, sort of challenge ko siya. So, sabi niya, Mami, parang ang dali naman nun, sabi niya. Hindi, sa akin lang, huwag kang makontento kasi andun ka na. So, if you can go for a higher level, go for it. But I'm not pressuring you. So, sabi niya, sige, I will try. So, yung last year niya, so, ganun pa rin, she strive very hard. Sabi niya, Mami, pag itong practicum ko na natapos niya sa airport, pag binigyan ako rito ng mataas na grade, sure na ako, sabi niya ganun. So, we're praying na sana makakuha siya ng magandang grades sa supervisor niya. Well, by God's help talaga. Binigyan siya. So, sabi niya, Mami, April 19 ko malalaman. Pag-pray mo ako dyan sa mga prayer meetings niya. So, sabi ko naman sa kanya, whatever ibigay sa'yo, magna or cum, we will always be grateful and thankful to the Lord. Dahil sa kanya galing yon. So, sabi ko sa kanya, kung ano ibigay, it's okay. Grateful tayo doon. So, come April 19, yun, siya ang nagsabi, Mami, yehey, nakuha ko yung magna cum laude. And how do you naku, naiiyak naman ang ate. How do you feel when she said that? Paano niya ba sinabi? Facebook, called, or what? Actually, because ang time natin is 4 hours, no? So, paggising ko, bigla na lang, pumasok sa isip ko, uy, ngayon yung day. Labas ng resulta. Oo, result. Si pagtingin ko sa Facebook ko sa mobile, dun ko pa sa friend niya nakita. So, I immediately check my roaming SIM.
So doon ko nakita, sabi niya, hey mommy, I got the magna cum laude. Bait talaga ni Lord, sabi niya. Lahat ng answered prayer na naman tayo, sabi niya. So anong naramdaman mo ng umaga na yon? Of course, sabi ko nga, ano yun, lubos-lubos na kaligayahan na hindi ko talaga ma-explain. So that day, nag-send pa ako ng email sa mga handmade scissors na close ko na talagang nagsabi yung ako. mga na, nagdasal kasama mo? Yes, kasi yung Our Lady of Guadalupe, na kami, so lagi ko siyang pinagdarasal doon. So I shared with them, with my close sisters, sabi ko, gusto ko kayong, I want to share with you na how happy and glad ako sa binigay na blessing ni Lord, sabi ko. So talagang high na high talaga. Super as in. So ito yung first or second daughter to nag-graduate? First daughter. Okay. So, naging scholar siya all the way from high school to college? No, sa UST college lang. College lang? But back in high school, ganun din. Mataas yung mga grades niya? Yes, scholar din siya doon. So, ibig sabihin, magaan sa bulsa sa'yo? Hindi masyadong ginastuhan. Hindi, mahal din sa UST kahit na miscellaneous lang binabayaran namin. Mahal din siya. Mahal din. Good. Yung pangalawa, nung course niya? Accountancy. Saan naman nag-aaral? Sa PLM. Okay. Bali, itong dalawa, ikaw lang nagpapaaral? Ako lang po. Meron ka pa bang pinapaaral na iba? Wala na. Silang dalawa lang talaga. Okay, o dalawang babae. At hindi naman basta-basta magpaaral, Art. That is why nandito siya ngayon. Guest siya. Kasi gusto naming malaman na, when was the last time you saw her? Before pa na itong graduation? Before umuwi ka for 7 days? 2 years ago. 2 years ago. Okay. So, how does it feel na nandito ka tapos meron kang dalaga na, alam mo yun, may mga pangangailangan? How do you manage mga dalaga, dalawa eh. How do you manage to deal with these challenges? Yes, material needs, I'm always telling them that dahil mag-isa nga lang ako, we are not that well off. Sabi ko sa kanila, dun muna tayo sa wants. Sa needs. Sa needs. More than wants. Forget about wants. In Tagalog, doon muna tayo sa kailangan kesa muna sa gusto. Yan, sabi ko, kung gusto niyo makatapos, doon tayo sa dates muna. Ang finances ni Mami, nakafocus sa needs niyo, sa pangailangan niyo. Kaya yung mga gadgets, hindi sila masyadong iPhone. Yeah. Hindi masyado. Masyado. Laugh-tough. Tawag nila dyan, Daddy Boo, laugh-tough. Kasi napakadami doon ng laptop dito sa Dubai. Kaiba-iba. Merong sabi nga nung panganay, yung Defay, yung nag-graduate. Mami, napaka-baryotic na nito. Cellphone ko, palitaw mo naman. So, baryotic like, hindi siya smartphone. Yung parang analog lang siya. So, pero magna cum laude. Kaya, yun ang gift ko sa kanya. Ano binigay mo? iPhone na? Hindi naman. BlackBerry? Hindi pa rin natin kaya. Smartphone na rin siya. Samsung Galaxy. Wow. Nasa dyan. Actually, Daddy Blue, may kakilala kami, Art. Alala mo? Si Bog, sabi niya, Magna 9 years. Or Suma. Or Suma. Sumasabi. Or, paano yung kung gumaduit na siya. Ay, nako, yan ang mga words that you can hear from the mouth ng mga OFWs. Tumatawa sila, nagpapatawa. Pero in their heart, masakit yan. Kasi like, we know someone who's been trying their best to send money sa mga kapatid. At the end, hindi, or siguro nakatapos pero nag-asawa, yung gano'n. So how do you see yung mga anak mo na malayo kayo, tapos sinahandle mo ito by Facebook, by mobile? Ano plano na ngayon ng anak mo? Nag-graduate na siya. So, saan siya magkatrabaho? Tourism siya, di ba? Yeah. So, it's more fun in the Philippines? Or abroad siya? After congratulating her, ang kasunod laging tanong is, ano ng trabaho niya? Saan siya mag-work? So, sa ngayon, she's not in a hurry. Sabi niya, Mami, hindi ako nagmamadali. Although, she has already offers. They are the ones who are okay, usually, di ba, Daddy Blue, pagka nag-graduate ka with honor, Tinan mo si Blue, cum laude. Oo, cum laude siya. We're always saying that kasi pinaghirapan na yan. Hindi yan basta-basta. Dunay na cum laude, hindi kung gumraduate. Di ba sa Facebook mo,
cum laude ka rin. Naku, papasok na naman yung mga ano. Pag, hindi, alam ko kasi pag graduate ka ng with honors, immediately meron kang mga ano, di ba meron mga offers yan. Di pa natapos yung school year. May para bang naghanap ng mga talents sa school. Correct. Mga top 20. Tinitingnan na yun eh. Tinitingnan sa na. mga companies, bangko, lahat-lahat dyan. At saka I think yung civil service, pasado ka na agad yata doon. Yung mga cum laude up. Oo. Ano na kayo? Qualified na kayo? Ang inaantay kong offer nun, artista eh. Hindi pala. Pwede. Pareha pala tayo. Oo, kaya dito na lang tayo sige, drama lang yan. Anyway, Miss Beng, so, kung uulitin mo ang buhay mo, no, well, hindi ka sinwerte sa pagkaroon ng asawa or isang buong pamilya, but it did not stop you, you know, from pursuing yung perhaps yung dream mo at saka yung dream mo para sa mga anak mo. Ang gusto kong malaman talaga is pag uulitin yung buhay mo, would you go through the same, kung meron ka pang gustong baguhin dito? I don't think so because I always believe na everything that happens may reason. So, kung uulitin ko yun, baka iba na yung end product. So, happy-happy na ako dito sa nangyayari sa buhay ko. So, kahit ulitin siya, ganun pa din siguro. Ganun pa rin siguro. So, anong challenges ang hinarap mo nung ikay patuloy nagpapaaral dun sa dalaga mo? Ako marami. Alam mo, nung umalis ako ng Dubai, sa pera lang talagang, alam mo yon kasi I arrived Dubai April. So, ang iniwan kong pera sa kanila, good for 2 months. Kailangan by June meron akong trabaho kasi kailangan ko magpadala for yung 6 years ago to? Yung 6 years ago, okay. Oo. So, talaga naman, sa tulong din ni Lord, immediately nakakuha ko. So, alam talaga ni Lord yung needs ko. So, April, 2 weeks only, may work na agad ako. So, ayun, so, nagdidire-diretso na. Tapos, along the way, yung nag-crisis, talagang, recession. Yes, dumating talaga ako doon. Naputol lang yung overtime namin, nagkaroon din kami ng salary cut. Yeah. So, kaya talagang, trying to meet both ends. So, and I understand, nag-sideline ka pa just to yes, add, meron tayong mga extra, what you call this, mga extra income na ginagawa. So, kasi kailangan mong dagdagan yung income mo kasi gano'n na nga yung sitwasyon. So, you have to find out for yourself para tulungan mo rin sarili mo, di ba? Kailangan i-augment ko yung income ko. So, talaga naman, malaki talagang tulong din ng being in the community. So, as you go along, lahat nagkakaroon talaga siya ng answers. Lahat naman, may mga natutugunan naman lahat ng mga pangangailangan. Pero, yung pangangailangan nila, like emotional assistance, kasi malayo kayo eh. How do you deal with that? Of course, meron tayong iba na ang technology, advanced na. So, we can do chatting, webcam, pero iba pa rin talaga yon. So, ang ginagawa ko is patuloy ko silang, yung getting in touch na nagbibigay pa rin ng advice plus prayers talaga, prayers talaga. And, pag dumarating din kami sa matinding problema, hindi ko pinaparinig sa kanila na nahihirapan ako, na nagrereklamo ako. Lagi kong sinasabi, makakaraos din tayo, may awa ang Diyos. Okay. Yun, kaya full of hope din ang binibigay ko sa kanila. Kaya hindi rin sila tumitigil sa pag-aaral nila dahil alam nila, ang mami nila ay nagtatrabaho talaga, nagsasakripisyo para sa kanila. Okay, very nice said. Yung po mga sa tagapakinig, si Beng Mansilla Aranyes. Ngayon, pinag-usapan nga natin, Kayod Marino para sa inyo. Ang ganda ng mga padala dito, mga text messages, basahin natin. Kayod Marino means how very hard the work we do and sacrifices, even how far it is because of our family needs. Work too much because of you. Working hard naman sabi naman working harder. Parang movie yan Sabi naman yung ito naman literal, hard worker seafarer just for you. Tapos the person who very hard working, that's for you. Kayod Marino, same as Kayod Kalabaw, wala tigil na paggawa o trabaho. Good evening.
Kayod Marino, para sa inyo, I can translate it as labor of love. Wow! Dahil kaya tayo nasa ibang bansa. Sacrifice bring blessing for the family. Name niya raw, Lorena Cabe. Isa naman, sabi niya, parang si Nora Honor, boses niya. Binasa pa daw. Sige po, tuloy lang po ang